Tuloy na tayo sa pagsulat ng agenda at katitikan ng pulong, 'no? So, itong dalawang, sulating ito ay kadalasan o talagang ginagamit kapag tayo nagkakaroon ng meeting, o pagpupulong, okey? Simulan natin sa mga layunin muna. So, ito yung mga layunin 'no, na inaasahan na makamit ng bawat isa sa inyo, para matukoy na tunay ninyong naintindihan 'no, naunawaan ang inaasahan sa inyo sa pagsulat ng isang agenda at katitikan ng pulong. Okey, so basahin na lang ninyo 'yan diyan sa ating screen. So, meron tayong 4 na layunin. So yung quiz number 3 ninyo ay nakatuon sa agenda. So magsusuri kayo ng isang halimbawang agenda at ire-rewrite ninyo yun, okey? So ibibigay ko yung answer sheet ninyo sa Lunes. So yung katitikan ng pulong, nagbigay na rin naman ako ng tawag dito, ng kopya o ng mechanics para sa inyong mini task, okey? So maging technical muna tayo, magbigay muna tayo ng definisyon kung ano ang pulong. So ang isang pulong ay ginaganap o nilalahukan 'no, ng dalawa o higit pang indibidwal 'no, madalas dahil sa isang komunal na layunin o may nilalayon sila na mapag-usapan 'no. Kadalasan ito ay sa pangkalahatang kapakanan 'no. Nagkakaroon tayo ng pulong, ang pulong ay kadalasan na nilalahukan ng mga pinuno ng isang organisasyon 'no, mga pinuno natin, mga nakakataas at maging mga, ordinaryong miyembro o yung, pinaka-members lang ng isang samahan, isang, organisasyon, grupo, institusyon tulad ng isang paaralan at iba pa. Okey, inaasahan na 'pag tayo nagkakaroon ng pulong meron tayong sapat na dami ng kailangang pag-usapan, 'no? Kadalasan kasi nung nangyayari, so mararanasan ninyo 'to kapag kayo'y nag-college, 'no? May mga pulong minsan 'no, kakaperanggot lang naman yung impormasyong ibabahagi, wala rin namang pagdedesisyon na kinakailangan pero nagpapatawag pa ng pagpupulong, 'no? Mapapasabi ka na lang minsan na, "Sana pinadala niyo na lang po sa ano, chat box or in-email niyo na lang po." 'No, kasi nagtagal tayo. Medyo matagal kasi 'no, 'pag nagkakaroon tayo ng pulong ini-organize natin yung lugar kung saan mangyayari yung pulong. Siyempre yung personal nating schedule inaayos natin para tiyak na makadalo tayo sa pulong, 'no. So, maraming isinasalang-alang kapag tayo'y nagpupulong. Kaya 'no, mabisa na magamit natin o mahusay na magamit ninyo ang agenda at katitikan ng pulong kapag kayo ay nagkaroon na ng mga pulong sa inyong organisasyon sa inyong mga magiging paaralan at maging sa kasalukuyan 'no, puwede naman ninyo din 'to gamitin na may kanya-kanya naman tayong format diyan, mamaya papakita ko sa inyo, okey? So ano ba ang agenda? Maging ano muna tayo, balikan natin yung, pinagmulan nitong salita 'no, sa etymolohiya muna tayo. So ang agenda ay mula sa salitang Latin 'no, pandiwang Latin na agere 'no, nangangahulugang gagawin. So, malapit yung salitang ito sa pinakakahulugan ng isang agenda sapagkat 'no, ang agenda ay naglalaman o nagtatakda ng mga inasahang paksa na tatalakayin sa isang pulong 'no, ayon diyan kay Prasert noong 2014. So, ang agenda ay isang dokumento na naglalaman ng mga paksa na tatalakayin. Yung iba 'no, hindi naman talaga parang hindi talaga paksa pero parang kung itutumbas natin 'to sa isang imbitasyon sa isang programa 'no, bahagi siya ng programa. Oo, sa agenda hindi na sinasama kung sino yung, magsisimula ng panalangin 'no, yung agenda talaga yung mismong tatalakayin, mga issue 'no, mga bagay na kailangang pagdesisyonan 'no, mabatid ng lahat, ayun ang nilalaman ng isang agenda. So ang agenda ay ibinibigay bago magkaroon ng isang formal na pulong 'no. So ang katumbas nito sa normal na, ah kalakaran ng komunikasyon para 'tong imbitasyon na dumalo ka sa isang pulong 'no. Halimbawa sa inyo may birthday na may invitation kung meron kayong, salo-salo. So sa pagpupulong naman ang ibinibigay natin para mabatid ng lahat ay isang agenda, okey? Next slide tayo. So ayon sa ano 'no, sa Verizon Business o sa The Perfect Meeting Agenda kadalasan nasasayang ang oras dahil sa pagpupulong 'no. So dapat inaasahan na kapag tayo nagpulong, maging wais tayo sa paggamit ng oras. Kaso nga lang, ang nangyayari nagpupulong na lang tayo dire-diretso. Kadalasan gano'n 'no, meron tayong biglaang pagtawag ng pulong, pero hindi pa natin nasasaayos o nafa-finalize yung nilalaman ng magiging pulong natin. So, inaasahan 'no, na magamit pareho ang agenda at katitikan ng pulong upang ang bawat isa ay makapaghanda ng epektibo at episyenteng, ah
meeting o pulong. Okay? So para maiwasan daw ang pagkakaroon ng pagkasayang o mag-aksaya ng oras, maging panahon ng bawat isa sa inyo, na mahalagang dokumento ang agenda para ma-set kung ano lang yung mga dapat pag-usapan at maging ma-budget yung oras o haba ng pulong na inaasahan. So, kasi nakalagay din sa agenda kung gaano ba kahaba yung magiging oras ninyo sa pag-uusap. Na tulad dito sa atin, bagaman hindi ako nagbigay mismo ng dokumento na magkakaroon tayo ng online class, no? Ang agenda natin ngayon ay matalakay yung mga bagay o mga paksa na hindi ko naturo sa inyo, natalakay sa classroom ninyo dahil sa problema natin sa schedule. At binigay ko rin yung oras kung gaano kahaba lang yung magiging talakayan natin. At saka yung lunan, no, kung saan tayo magpupulong. So dahil online to, ginamit nating lunan itong MS Teams. Okay? So ito yung kahalagahan ng agenda. So meron akong nilagay ditong 5 kahalagahan. So una, ito yung nagbibigay ng impormasyon. So kadalasan o talagang pangangailangan na ilagay doon ng paksa na pag-usapan, mga taong dadalo, mga taong mamumuno o magsasalita sa pulong at maging yung oras ng bawat bahagi at oras sa kabuuan. Gayon din 'no, ang agenda ay nagsisilbing balangkas ng pulong 'no, outline siya ng isang pulong. Dahil nga pinapakita sa agenda yung bawat bahagi ng isang pulong, ng isang meeting. So anong bahagi ba tayo magkakaroon ng palitan ng opinyon? Anong bahagi ba na sasang-ayon na tayo o sasalungat na tayo sa isang desisyon? Puwede ba tayong magdagdag ng panibagong mungkahi? No, nandun yun sa isang agenda. So dahil nakalista yun do'n na nakikita ninyo yung pagkakasunod-sunod at nilalaman ng isang pulong sa pamamagitan ng agenda, maaari rin natin 'tong matukoy bilang o magamit bilang isang checklist o talaan ng mga paksa. So matutukoy ninyo kung ano na yung anong bahagi yung tapos na, sa hindi pa 'no. So pag may kopya kayo ng agenda puwede niyong checkan na para matukoy ninyo kung anong bahagi na ba yung pinag-uusapan at kung sinong tao na ba dapat ang nagsasalita. 'No, sa isang pulong tandaan natin, maaaring isa lang ang nagsasalita pero kadalasan dahil ito'y ginagamit para makapagdesisyon, 'no, makapag-usap ang bawat isa. So, asahan na ang bawat isa ay makapagsasalita at makapagbibigay ng, kanyang panig o suhestiyon sa bawat, usapan na magaganap. So, ang agenda rin ay nagbibigay ng kahandaan sa mga kasapi ukol sa paksang tatalakay. Yun nga nabanggit kanina, ipinadadala ang agenda bago ang mismong araw o mismong, oras ng pagpupulong, okey? So, nakatutulong din ang isang agenda na mai-focus lamang ang pulong sa mga paksang kailangan. Kasi kadalasan kung napapansin ninyo kung naka-attend na kayo ng isang pulong o kaya kayo, nagpupulong kayo, informal kayo nagpupulong para sa mga pangkatang gawain ninyo 'no. May mga bagay kayong napag-uusapan na minsan nakapagtsismisan na kayo, napasobra na yung oras para sa kumustahan 'no, nagiging, parang ano, hindi nagiging balanse yung paggamit ninyo sa oras. Kaya ang nangyayari nadidiskaril, hindi natutupad yung layunin 'no, kaya minsan nag-e-extend ang oras sa pulong 'no. Gaya nga nabanggit kanina dun sinabi ko dun sa Verizon Business, napansin nila na sa isang pulong dun na madalas 'no, nasasayang ang oras ng tao. Dahil sa pagpupulong na walang plano at maayos sa paghahanda. Okay. So ito ang 5 sa marami pang kahalagahan na agenda. So pumili lang tayo ng 5. Okay, next slide. So ito naman yung mga hakbang sa pagbuo ng isang agenda. So meron ako nilagay ditong 6 na hakbang upang matiyak 'no, na maging mahusay yung pagkakabuo ninyo ng isang agenda. So una, alamin ang layunin ng pagpupulong. So siyempre hindi mo tayo magpapatawag ng pulong kung wala tayong layunin. Ano ba ang layunin? Magdedesisyon, magbibigay ng impormasyon, ah pagsang-ayon ba ito, pagsalungat? So depende sa magiging usapan ng pamunuan ng inyong samahan, inyong organisasyon, ng inyong paaralan bilang isang institusyon. So depende 'no, minsan nga sa mga club meeting 'no, sa SSC, sa PCS Courier 'no, meron mga pagpupulong na ginaganap, depende sa kung anong pangangailangan 'no. Gano'n din naman sa mga, performing clubs natin 'no, yung acoustic club, may mga gano'ng pangangailangan, yung dance club natin, dance troupe 'no. Nagpapatawag ng mga biglaang pulong, depende sa kung ano ang pangangailangan at depende rin kung sino lang yung lalahok o sasama, okey? So kapag tayo sumusulat ng isang agenda may mumungkahi 'no, na simulan ito sa mga simpleng detalye. So simulan ninyo, meron na kayong layunin kung bakit kayo tatawag ng isang pulong. Ngayon isulat ninyo anong mga detalye ang mga mahalagang mapagdesisyonan, mapag-usapan 'no, o babatid ng bawat isa sa inyo. Kapag meron na kayo na mga simpleng detalye, puwede niyo ng ihanay 'no, pagsunod-sunurin yung magiging usapan ninyo 'no. Kapag iyon ay napagsunod-sunod niyo na,
maaari na kayong maglagay ng oras sa bawat paksa. No, mula sa mga simpleng detalyeng itinala ninyo, maaari na 'tong makabuo o puwede niyo na 'tong ma-synthesis bilang isang paksa, o bilang isang agenda, 'no? So, puwede niyo na 'to ihanay at lagyan ng wastong haba ng oras. So, mahalaga ring tandaan na kapag tayo ay susulat ng agenda, kailangan ito ay 3 o higit pang araw bago yung mismong araw ng pagpupulong. Now, kung Biyernes ang pagpupulong, inaasahan na Lunes pa lang isinusulat na ang isang agenda. Lunes o mas maaga pa, na puwede sa nakaraang Biyernes bago yung Biyernes ngayong linggo, na para 1 week preparation. Basta kailangan kasi maipadala agad ang isang agenda, 'no? Eh, tayo naman ayaw din natin ng short notice. Naku kayo, maiinis kayo sa'kin siguro. Sabihin ko kaninang 1:00 ng hapon, sabihin ko may pulong tayo o meron tayong special meeting ng 2:00. So, siyempre may kanya-kanya naman tayong ganap tuwing, Sabado, 'no? So, ayun, isa 'yun sa nagiging kahalagahan o isa sa mga dapat, isiping hakbang kapag tayo sumusulat ng agenda. Gayon din na maimumungkahi na ilimita lang natin sa 5 paksa ang ating pag-uusapan, 'no? Yung pang-anim yung iba pang usapin. Pero kung tayo magse-set ng listahan ng pag-uusapan, i-maximize na natin sa 5, 'no? Huwag na tayong sumobra sapagkat, iniiwasan din yung sobrang haba na pulong, 'no? Kahit kayo rin naman, maiinip kapag ang pulong ay lumalagpas na ng 1 oras, 'no? Maximum natin sa isang pulong ay inaasahan 'no, batay sa isang pag-aaral, 2 oras. Pero 'pag lumagpas na ng 2 oras 'yan, wala na makikinig, wala ng desisyon na magaganap. Na kasi sa pagdating ng second hour, nakatunga na lang sila sa'yo, hinihintay na lang matapos yung pulong. At panghuli, isama ang ibang impormasyon para sa pagpupulong. Kailangan ba magdala ng mga materyales? Anong dokumento ang kailangan ihanda? 'No, kailangan ba ihanda yung dokumento tungkol sa isang, pangangailangan? 'No, kunyari merong inaasahang dokumento mula sa'yo, kailangan ko ba 'tong dalhin para mai-present ko? 'No, kailangan ko ba mag-present ng PowerPoint? Kailangan ilagay yun dun, 'no? Kailangan ba magdala ng notebook, mga panulat, kung ano pa man, folder, puwede ba magdala ng pagkain? Puwede rin. Iba pang impormasyon tungkol sa magaganap na pulong. Okey, kunyari magpapabatid, ang dapat magsasalita o mangunguna sa pulong ninyo ay ang inyong pangulo, 'no, pangulo ng samahan ninyo. Kaso nga lang biglaan nagkapalit ng schedule, so maglalagay siya ng note dun. Kung hindi makadalo ng pangulo, yung ikalawang pangulo ang magsasagawa ng pulong, mga gano'ng detalye, okey? Ito ay isang halimbawa ng agenda. So, agenda ito noong, kailan 'to? Nung nag-set kami 'no ng usapan o presentasyon kay Sir Alvin nung 2020 'no para sa, ah, tawag dito, Foundation Week 'no, nung 2020. So ano pa 'to, panahon pa lamang 'tong tinatawag na NCOV. NCOV pa ang COVID nun. So nung pinaplano namin 'to may NCOV na 'no, yung panahon ng taal. So ito yung agenda na ipinadala namin. So, isa-isahin natin yung mga mahalagang bahagi ng isang agenda. Pero napapansin niyo 'no, ang agenda ay naka-table o nakatalahan na 'yan. No, mas mainam kasi na nakaganitong format para makita ninyo mismo yung pagkakahanay-hanay ng mga detalye. Pero sa bawat organisasyon naman, sa bawat institusyon, may kanya-kanyang format. Pero itong itinuturo ko sa inyo ay para lamang 'no, madali natin maunawaan yung mga pangunahing bahagi ng isang agenda, 'no? So, ganito rin yung magiging format dun sa quiz number 3 ninyo. So, makakita rin kayo ng halimbawang, format na ganito. Sa pinakataas 'no, yung tatlong hanay ay naglalaman ng petsa, oras, lugar at paksa ng mismong pulong 'no. So, sa unang hanay sa itaas, petsa at oras, sumunod ay lugar, at pinakahuli dun sa pangatlong hanay ay yung paksa o layunin ng naging pagpupulong o magiging pagpupulong. So, tignan maigi kung paano isinusulat ang mga detalye 'no. So, sa petsa, ang unang isinusulat ay ang buwan, yung araw, 20 ta's yung taon, 2020. 'No, sa oras naman, gumagamit tayo ng katumbas sa Filipino ng AM at PM. So, NH ng hapon, NG naman kapag ng gabi. So, meron pa tayong iba pa, NT 'pag ng tanghali 'no, at NU kapag ng umaga. 'No? So, marami tayong tumbas para sa AM at PM. So, depende na lamang kapag anong oras ginanap ang pulong 'no, AM, PM at saka noon yung NN. Now, sa lugar naman, 'no, binanggit diyan kung anong gusali, anong lugar yung pupuntahan at maging yung mismong eksaktong silid kung saan magaganap ang isang pulong 'no. So, ang una ay yung building,
no, o yung mismong lugar kung saan gaganapin ang pulong, ta's ilalagay natin sa panaklong o sa parentheses ang mismong room number ng gusaling iyon o ng lugar na iyon. Puwede rin palapag 'no, depende kung wala yung kwarto, basta eksaktong lokasyon ay inilalagay sa panaklong. Kasunod sa presentasyon o ay sa paksa o layunin 'no, ilagay diyan kung ano bang layunin ng pulong. So, ay ang pulong na 'yan ay para lamang sa presentasyon. Presentasyon ng ano, panukalang gawain. So, para saan? So, ganyan yung magiging, parang, ah, standard na format kapag sumusulat ng paksa o layunin ng isang agenda, 'no? So, kasunod na bahagi, tandaan natin na ang agenda ay hindi pa nangyayari 'no, naglalaman ito ng impormasyon na hindi pa nangyayari 'no, kaya ang pandiwa na ginamit natin ay panghinaharap, mga dadalo, okey, mga dadalo. So, wala pa hindi niyo malalaman kung sino hindi makakadalo diyan. So, maging maingat do'n kasi kadalasan kasi nalilito sa ano, pagka bumubuo na ng katitikan ng pulong na paghahalo yung mechanics o kaparaanan sa pagsulat ng agenda sa pagsulat ng katitikan ng pulong. So, magkaibang bagay siya. Ang agenda ay ginagawa bago magpulong, ang katitikan ng pulong ay ginagawa pagkatapos o habang nagaganap ang isang pulong. Okay. So, sa mga dumalo o sa mga dadalo, pasensya, sa mga dadalo, ito ay inililista 'no, naka-numbered list siya 'no. Ta's kung mapapansin ninyo, nakahanay o nakasulat ito sa depende sa katayuan ng isang tao sa isang organisasyon o institusyon 'no. So, dahil kasama namin si Sir Alvin nung mga panahong ito, so siya ang unang ilalagay sa mga dadalo dahil siya ang may pinakamataas na posisyon dito sa listahan ng mga dadalo, 'no? Kung mapapansin din ninyo, bukod sa ranggo o sa pagkakasunod-sunod, tingnan natin kung paano isinulat ang pangalan. So, first name muna, tapos susundan ng apelyido. Gayon din, ipinakita kung paano dapat isulat ang posisyon, 'no? Ito ay inilalagay gamit ang mga panaklong, 'no, o parentheses. Sa kabuuan, merong 16 na dadalo sa pulong na ito, okey? So, ito ay standard 'yun dito. So, ang bahaging ito ay pangalan at katungkulan ng dadalo. Sunod na bahagi 'no, meron tayong tatlong column. So, naglalaman ito ng paksa o agenda, taong tatalakay at maging ang oras o haba ng oras ng magiging usapan. Okay. Sa paksa o agenda, diyan nakasulat yung mga inaasahang pag-usapan, pagdesisyonan 'no, gawan ng paraan, maipabatid 'no, sa bawat miyembro ng, organisasyon o ng samahan. Okay. So, nandiyan yung mga napag-usapan o pag-uusapan, sorry, pag-uusapan sa isang pulong, 'no. So, pang-anim ay iba pang usapin kung mayroon, okay. So, sa gitnang bahagi, taong tatalakay. Sino yung magsasalita o sino yung mangunguna sa bahaging iyon. So, halimbawa rito, sa unang agenda, presentasyon ng kabuuang mechanics, tema at sistema ng Excelsior 2020. So, ang naka dito ay si Ginoong Denosta at si Ginoong Goloran. Okay. So, kung napansin din ninyo sa bahagi ng taong tatalakay kumpara dun sa listahan ng mga dadalo, sa listahan ng dadalo kumpleto ang pangalan, 'no? Pero pagdating dito sa taong tatalakay, gumamit tayo ng mga daglat, 'no, o pagpapaikli ng mga salita, 'no, o mga honorifics natin sa wikang Pilipino, 'no? Ito yung mga tumbas sa Mister, Mrs, tsaka Miss, 'no? Kapagka lalaki, Mister, 'no, tumbas nito ay Ginoo at ang daglat nitong ginagamit ay G. Kapag Miss naman, Bini-Bini, ang pagdadaglat nun ay BB. At kung ano naman ginang, GNG ang magiging daglat ng ginang. Okay. So, sa huling bahagi 'no, huling column 'no, sa pinakakanan, diyan nakalaan yung oras. Gaano kahaba yung magiging, pagtalakay sa bawat bahagi. Tapos kung napansin ninyo ang standard natin na unit of time 'no, kung meron kayong gano'n sa chemistry at physics, meron din tayo sa agenda. So, ang standard natin ay minuto. 'No, hindi yung mismong oras kung, anong oras tatakbo ito, yung mismong minuto ang inilalagay natin. So, kanina 'di ba nakalagay sa taas 4 to 6 ng gabi ang magiging pulong. So, hindi natin ilalagay dito na 4 to 4:30 ang unang agenda. So, yung mismong budget sa oras ang ilalagay natin. Malinaw po? Naintindihan? Okay, sunod. So, talo na tayo 'no, sa katitikan ng pulong. So, ang katitikan ng pulong ay opisyal na record ng,
tawag dito, ng isang naganap na pulong, 'no? So ito ay opisyal na dokumento ring maituturing ng isang organisasyon, korporasyon o asosasyon, maging institusyon tulad ng isang paaralan. Ito ay patunay na nagkaroon tayo ng isang pulong, okey? Nagkaroon tayo ng isang pulong. So ito rin ay itinuturing na tala or note, 'no? Tala ng mga napagdesisyonan, tala o record, 'no, na napagdesisyonan at mga bahayag sa isang pulong. Gayon din 'no, katulad ng iba pang, akademikong sulatinan na talakay na natin, napag-usapan na natin, kailangan ito ay nakasulat sa pormal, objektibo at komprehensibong mga pamamaraan, 'no? Pormal sa pagdating sa wika, paggamit ng salita, objektibo sa paraang hindi gumagamit ng unang panauhan ng pang-uri, laging ikatlo, 'no, para ilayo ang sarili o magkaroon ng personal bias kapag tayo nagsusulat, at komprehensibo 'no, sa kabila ng pagiging maikli o pagkakaroon ng bilang lamang ng salita na nagiging malaman at kumpleto ang kabuuang diwa ng isang sulatin. So ang katitikan ng pulong din ay may tuturing bilang prima facie evidence dahil nga ito ay isang patunay ng mga detalyeng napag-usapan sa isang pulong, 'no? So ang katitikan ng pulong ay nagpapatunay kung ano ang napag-usapan sa isang pulong. So kung nagkaroon dun ng isang desisyon na maaaring makaapekto ng lubha o masama sa isang tao, so maaaring magsampa ng kaso yung taong iyon. So magiging matibay na ebidensya niya ay yung katitikan ng pulong, 'no? So matutukoy doon kung sino bang nagdesisyon ng pulisiyang iyon na ikipanahamak niya, 'no? So kaya siya tinuturing bilang prima facie evidence, okey? Ito naman yung mga dapat tandaan kapag tayo sumusulat o nagsusulat ng katitikan ng pulong, 'no? Ito ay ayon kay Gartner at Johnston noong 2006. So meron tayo ritong 8, 'no? Kung kailan ba ang pagpupulong, kailan naganap, sino-sino ang dumalo, sino-sino ang hindi dumalo, ano yung mga paksang tinalakay. So yung mga paksang tinalakay kailangan nakaparallel 'to, 'no? Kapareho ito ng mga nilalaman ng agenda. Kasi sa isang agenda pinakita dun kung ano yung pag-uusapan sa isang pulong. So kailangan yung mga agendang iyon ay mapag-uusapan o makikita ng pareho sa isang katitikan ng pulong. Kasi 'pag hindi naging parallel o merong isang bahagi na nawala, maaari nating matukoy o maaari nating masabi na, baka hindi umabot sa bahaging ito o baka nagkaroon ng bigla na pagbabago sa agenda. So normal lang naman yun. Pero hangga't maaari, kung ano yung pinadala natin sa agenda, ayun yung lalamanin ng katitikan ng pulong. Kasi ayun yung inaasahang pag-usapan sa pulong na darating. Kasunod, ah, ano ang mga napagpasyahan? Ano ang mga napagkasunduan. So kailangan yun ilagay doon kasi, ito ay mahahalagang bahagi o detalye na kailangan malaman ng parehong hindi dumalo tsaka dumalo ng pulong, 'no? Kahit dumalo ka, may karapatan kang magbasa ng katitikan ng pulong, 'no? Kasi sinasabi kasi ng ibang tao, kaya lamang tayo sumusulat ng katitikan ng pulong ay para sa mga absent, 'no? Hindi po. Bakit? Sa mga absent daw kasi 'no, binabasa ang katitikan ng pulong para malaman kung ano yung napag-usapan nung nakaraang pulong na wala siya. Pero dapat tandaan din natin na mahalaga ang katitikan ng pulong sa mga dumalo rin. Bakit nga? 'No, dahil ang katitikan ng pulong ay opisyal ngang dokumento, 'no? Kapag kasi ang mga detalye na napagdesisyonan, napag-usapan ay nailapat sa dokumentong ito, nangangahulugang ito ay opisyal. Opisyal na itong pinag-usapan. So may pinanghahawakan tayong dokumento na bakit tayo magkakaroon ng pagbabago, eh, napag-usapan na ito at ito ang patunay. Ang patunay ay yung katitikan ng pulong, 'no? Gayon din, ilalagay din do'n kanino nakatalaga yung mga tungkulin na dapat matapos at kailan 'to maisasagawa, 'no? Kasi sa isang pulong maaari rin tayong mag-assign 'no, ng mga task sa mga kasama natin. At panghuli, sa katitikan ng pulong din, inilalagay kung kailan ang kasunod na pulong, 'no? So regular kasi ang pagpupulong kapag ika'y bahagi ng isang organisasyon, 'no? Hindi lamang naman ito pang-akademya 'no, ito'y lumulusot na rin, tumatawid na rin sa propesyonal ninyong, karera 'no, propesyonal ninyong buhay. So kapag kayo nagpupulong, mahalagang may katitikan ng pulong. So ang mga dapat tandaan, naglagay ako ng 3 rito kapag kayo sumusulat ng katitikan ng pulong. So mahalaga na hindi lalagpas ng 2 araw ang isusulat ninyong katitikan ng pulong. Bakit? Kailangan kasi maging fresh yung detalye dun sa taong susulat ng katitikan ng pulong, 'no? Mahirap kasi maglagay ng mga detalye kapagka nakalimutan mo na yung bawat, bahagi na napag-usapan sa isang katitikan ng pulong, 'no? So maganda nga daw 'no, na habang sana ay nagaganap ang pagpupulong, sumusulat na tayo ng katitikan ng pulong. Gumamit ng positibong salita, bakit? So dapat may impresyon tayo na ang isang pulong ay, may progreso,
'no, nagpo-progress sa bawat pulong 'no. Kasi ayun yung nilalayan kaya tayo nagpupulong para makaalpas 'no sa bawat, problema na maaaring kinahaharap ng inyong samahan organisasyon o yung, makalagpas 'no sa pinaghahandaang programa o proyekto ng inyong samahan. Bukod dun, kasi kung gagamit tayo ng negatibong salita sa isang, katitikan ng pulong, maaring isipin ng taong magbabasa nito na walang napagtatagumpayan o walang napagdedesisyonan ang organisasyon ninyo. So, pumapalya kapagka nakakita ng negatibong salita o isipin ninyo kung nakalagay dun, hindi natapos ang pulong sa wastong oras. Ibig sabihin, palpak, merong, hindi wasto sa naganap na pagpupulong, 'no? So, tandaan nga natin kaya tayo nagpupulong para makatapos, makausad, 'no? So, nasasayang kasi yung oras kapag tayo'y walang nagagawa sa isang pulong. 'No? So, dapat kayo rin kapag kayo nagpupulong tapusin ninyo na lahat, 'no? Sa pangatlong bahagi naman o ikatlong bilang, 'wag nang isama ang anumang magdudulot ng kahihiyan sa sinuman. Tandaan natin, ang katitikan ng pulong ay tinuturing prima facie evidence, 'no? At gayon din, maging propesyonal na rin, 'no, dahil, ginagamit din ito sa propesyonal na pangangailangan, 'no, ang pamamahiya o 'no, sa isang tao ay hindi dapat, hindi ethical, hindi propesyonal. So, gano'n din sa akademya. Wala 'tong kinalaman sa paksa na pinag-uusapan. Bakit natin kailangang lagyan ng personal, no? Ba't natin kailangang ipahiya ang isang tao sa isang katitikan na pulong na itinuturing natin isang opisyal na dokumento ng inyong samahan, 'no? Kung meron mang, pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, natural lang 'yun kapag tayo nagdedesisyon o nakikinig sa usapan na may kinalaman sa pagpapasya, 'no? Hindi na natin kailangan ilagay kung sino may pinakamalakas sa sigaw, 'no? Kung sino nagsimula ng gulo. May nagsampalan ba, 'no? Ay yung mga confidential na mga bahagi ng pulong, 'no? Pero inaasahan ko kapag kayo yung ano na 'no, propesyonal at akademiko ng nagpupulong, maiiwasan ninyo yung mga gano'ng uri ng pagkilos o pangyayari sa loob ng pulong ninyo, okey? So meron tayong tatlong estilo at uri ng katitikan ng pulong. So kadalasan ang ginagamit dito yung pangalawa. So yung pangalawa rin ang inaasahan kong bubuuin ninyo, 'no? So ito yung salaysay ng katitikan na naglalaman lamang ng mahahalagang detalye ng isang pulong. Okay, so mahalagang detalye lang ng pulong na gagawin ninyo tungkol sa inihahanda ninyong panukalang proyekto ang inaasahan ko sa inyong, mini task. So huwag niyo na masyadong pahirapan yung sarili ninyo para ilagay yung bawat detalye 'no, dahil hindi naman ulat ng katitikan ang pinagagawa ko kundi yung number 2 lang o yung salaysay ng katitikan, 'no? So halos magkapareho yung salaysay sa resolusyon. So nga lang pinagkaiba lang 'yan kapag resolusyon ang katitikan ang ginamit niyo, problema ang usapan ninyo, pinag-uusapan ninyo. Ang pag-uusapan niyo sa meeting ninyo 'di ba ay paghahanda para sa binubuo ninyong panukalang proyekto, 'no? So mas angkop na gamitin ng bawat pangkat ninyo ay salaysay ng katitikan, 'no? Kasi wala naman kayong sinosolusyon ng problema, eh. Kayo ay naghahanda pa lamang ng isang panukalang proyekto at yung panukalang proyektong iyon na na inaprubahan ko na sa inyo, ayun yung maglulutas o magbibigay solusyon sa problema, hindi yung katitikan ng pulong, okey? Ito naman yung mga dapat gawin kapagka ikaw, 'no, kasi bawat isa sa inyo alam ko magkakaroon ng pagkakataon na sila ang sumulat ng katitikan ng pulong ng kanilang organisasyon o sasamahan, 'no. So meron tayong 10. So pakibasa na lamang ito, 'no, sa inyong mga screen. Number 1, kailangan malapit 'no, para mas maganda yung pagdinig 'no, marinig mo agad yung bawat detalye. Ay sorry, sa number 2 pala yun. Yung number 1 ay hangga't maaari hindi siya kasama sa, ah, mismong organisasyon pero bihira kasi mahirap 'no. Pagka nasa korporasyon ka na siguro, pagka nasa kumpanya ka meron kang sariling sekretary, may sarili kang kalihim. So hindi siya participant, wala siyang karapatan o wala siyang kakayahang magdesisyon. So ang trabaho niya lang talaga ay sumulat. No, pero sa inyo, sa lagay ninyo dahil kayo mga mag-aaral pa lamang, kayo-kayo lang din, 'no? Bahagi lang din ng inyong grupo ang susulat nung katitikan ng pulong ninyo, okey? So pangatlo, mahalaga na meron kang kopya ng attendance, kasi kailangan yun, mahalagang bahagi rin yun ng katikan ng pulong. Pang-apat, maghanda nung nakaraang kopya nung agenda at katikan ng pulong kasi inaaprubahan niyon sa pagsisimula ng pulong, 'no? Tinitiyak kasi na eto bang napag-usapan nung nakaraan, 'no, kailangan tiyakin yun. Kasi nga muli, ang katitikan ng pulong ay isang mabisa, 'no, at matibay na dokumento.
Pang-5, naka-focus o nakatuon lamang sa nakatalang agenda. So ayun kasi yung layunin 'no ng agenda para wastong magamit ang oras, mapag-usapan lamang ang dapat pag-usapan. So kapagka may bagay na hindi naman dapat pag-usapan, may karapatan yung, nagsusulat ng katitikan ng pulong na patigilin 'no. Sabihin dun sa presider o yung tagapanguna ng pulong na hindi po 'to kasama sa agenda, ba't po natin 'to pinag-uusapan. Move na po tayo sa panibago o balik po tayo sa agendang pinag-uusapan. Okay. So pang-anim 'no, nagtataglay ng tumpak at kumpletong heading. So mamaya mapapakita ko sa inyo yung heading. Ang bawat kumpanya, ang bawat samahan, ang bawat organisasyon ay may kanya-kanyang heading na ginagamit. Okay. Meron naman akong nilaan na heading dun sa template ninyo. So ilagay na lang ninyo yung heading na gagawin ninyo. Pang-7 'no, katulad ng gamit ko sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman 'to required 'no. Ito yung minumungkahi lamang. Gumamit ng recorder kung kinakailangan. Na para mabalikan yung mga detalye lalo na kung ang isusulat ninyo ay ulat ng katitikan. No, bawat detalye kasi kailangan ilagay do'n. Mismo kahit yung mga mahahalagang linya, sino yung sumang-ayon, sino ang mga hindi sumang-ayon, kailangan maisama doon sa katitikan ng pulong. So pang-8, 'no, mahalaga 'to, kailangan mailagay lahat 'no, ng mga formal na suhestiyon ng maayos. Kailangan mailagay 'yun do'n kasi ayun yung mga bagay na dapat alamin o malaman ng mga taong dumalo at di dumalo sa isang pulong. Pang-9, itala ang lahat ng paksa at isyung napagdesisyonan, gayon din 'no, katulad ng pang-8 at pang-10, isulat o isaayos agad ang mga datos pagkatapos ng pulong, 'no, para after 2 days maximum i-upload na o ipamahagi na yung kopya ng katitikan ng pulong. So ito ang 10 dapat gawin ng taong naatasang kumuha ng katitikan ng pulong. So tungo tayo sa halimbawa. So ito ay halimbawang katitikan ng pulong nung panahon ng pagpaplano nung buwan ng wika 2019. Okay? So ito ay dokumento ng SSC noong 2019 nung ako pa ay pangulo at bahagi pa ng SSC. Okay? So himayin natin yung bawat bahagi, 'no? So ito ay ah tinemplate o inilapas sa template ng inaasahang gamitin ninyo sa pagbuo ninyo ng sarili ninyong katitikan ng pulong. Okay? So ito ang heading 'no, sa pangalan ng kumpanya, samahan, organisasyon o kagawaran. Makikita rin dito ang petsa, lokasyon at oras ng pulong. Sa lagay na ito 'no, kumpleto naman ng mga hinihingi para sa isang heading, 'no. So do'n sa template na ipinadala ko, imbes na yung SSC logo ang gamitin ninyo, kailangan ninyong gamitin yung section logo ninyo sapagkat sa section ninyo magmumula yung panukalang proyekto, 'no, at hindi mula sa SSC. Dahil nga do'n sa situation, do'n sa grasp ng inyong PETA or yung big task ninyo, yung SSC ay humihingi ng tulong sa inyo na makabuo ng mga makabuo ng proyekto sa pamamagitan ng bubuuin ninyong panukalang proyekto, 'no. So gayon din, ilalagay din ninyo pang ilang pulong na 'yan na nagawa ninyo, 'no, at saka yung pamagat ng pagpupulong o puwedeng layunin, paksa ng kabuuang pulong. Ito ay kaugnay na pulong kasama ang PPAD. So kailan 'to naganap 'no, Agosto 15, 2019. So anong oras naganap? 11 to 1 ng hapon. So saan naganap 'no, sa room 501, ganyan. So dito naman mauuna yung eksaktong lokasyon tsaka susundan ng gusali. Hindi katulad sa agenda na mismong gusali muna o lugar ta's inilalagay sa panaklong or sa parentheses yung mismong lugar kung saan gaganapin ang pulong. Kasunod, mga kalahok o dumalo kailangan ilagay kung ilan ang dumalo. So dito, may categorization pa 'no, hinati pa yung pangkat depende sa kung anong uri sila ng, participant 'no, kasi meron tayong participant dito na mga guro at participant na mga mag-aaral o kabahagi ng SSC. Pero sa inyo, dahil kayo ay mga mag-aaral din o mag-aaral lang naman na dumalo 'no, so hindi niyo na kailangan gumamit itong mga panaklong dito. So, dito sa bilang ng mga dumalo, ang ilalagay ninyo ay yung eksaktong bilang. Kung 5 kayo, 5, kung 6, 6, 'no, sa paraang numerical. So, numbers mismo ang ilalagay ninyo dito, hindi salita. So, sa mga dumalo, imbes na ito ay nakalista 'no, naka-numbered list, ito ay inihahanay lang o iniisa-isa lang 'no, naka-serial type siya, 'no. So, sa pagsulat din naman ng ganito 'no, sa pagsulat ng mga pangalan ng mga dumalo, kailangan nakaayon pa rin sa posisyon. 'No, uunahin yung pangalan na may pinakamataas na puwesto hanggang doon sa may pinakamababang panunungkulan, 'no, sa inyong organisasyon o samahan. At panghuli, sa mga lumiban kailangan din ilagay kung sino yung mga hindi nakadalo, 'no. Kadalasan kapag wala namang uma-absent inaalis na lang yung bahaging mga liban, 'no. Pero dun sa bubuuin ninyong, katitikan ng pulong, inaasahan ko lahat kayo ay nasa
pulong. Siyempre pag-uusapan ninyo ay big task ninyo, ba't kayo mawawala doon, 'no? Pero sa pagsulat ninyo ng katitikan ng pulong, ang ilagay niyo na lang sa mga liban ay wala. Katulad nito, walang lumiban, okey? Sunod action item, so mula sa approval ng agenda at nakaraang katitikan ng mga pulong o katitikan ng pulong, nilalaman din nito yung mga paksang pinag-usapan o yung agendang inaasahang pag-usapan, 'no? At saka yung mga pinag-usapan at pinagkasunduan, 'no? So diyan yun nakalagay. So meron tayong tatlong hanay katulad kanina. So sa pinakakaliwa, andun yung paksa o agenda na inaasahang pag-usapan. Gitna yung katitikan o yung, detalye, 'no? Ano yung mga napag-usapan, ano yung napagkasunduan, napagpasyahan, mahahalagang detalye tungkol sa bahagi ng agendang iyon. Ano yung mga mahahalagang nakuha ng mga participant ng pulong mula sa naganap na, pulong. At panghuli, gawa ng 'no, o sino gumawa, sino nagsalita sa bahaging iyon, 'no? Hindi yung gumawa nung bahagi ng katitikan ng pulong, ha, gumawa nung bahaging iyon ng mismong pulong, 'no? So kunyari dito paglalahad ng pinal na kasunduan batay sa inihapag na mungkahi ng SSC, 'no, ito ay pinangunahan ni Binibining Lampa. So gayon din 'no, hindi buong pangalan ang isusulat nung kung sinong gumawa. So gagamit ulit tayo ng pagdadaglat. Malinaw ba? So daglat ulit ang gagamitin. So ibibigay ko naman yung kopya nito sa inyo para may guide kayo sa pagbuo ninyo ng katitikan ng pulong. Pang-apat, kailangan ilagay din yung schedule ng susunod na pulong, 'no? Kinakailangan din kasi magkaroon ng follow-up meeting kung kinakailangan, 'no? Lalo na kung, hindi naging sapat yung 2 oras na inilaan ninyo o yung mismong oras na inilaan ninyo sa inyong pulong, 'no? So puwede naman magkaroon ng follow-up meeting. Kung wala namang follow-up meeting, tanggalin na lamang yung bahaging ito, tanggalin na lang. O yung iba minsan ang estilo inilalagay diyan, walang napagkasunduang follow-up meeting o kasunod na pulong. So puwede naman din gano'n. So depende sa inyo kung ano yung magiging format ninyo, okey? Sunod, pang-5, ito naman yung pagtatapos. So, ilalagay kung sinong tao yung nagtapos ng pulong at kung anong oras eksakto natapos ang pagpupulong. So, diyan makikita kung nag-overtime ba yung pagpupulong at kung sino ang presider ng pulong. So, madalas yung presider yung nagtatapos ng pagpupulong pero minsan, no, depende, yung huling nagsalita siya na rin ang magtatapos ng ginawa o binuong pagpupulong. So, isa sa mga mahalagang bahagi rin kailangan, lagdaan 'no or lagyan ng pirma nung taong sumulat ng katitikan ng pulong at kailangan din pirmahan ito o sang-ayunan ito ng, kalahok o ng kasali sa pulong 'no, yung may pinakamataas na posisyon bilang pagpapatunay na wasto at tama yung binuo o isinulat na katitikan ng pulong, 'no? So ikaw, pipirma ka rito kapag ikaw ang naghanda. So inaasahan ko sa inyo na lahat kayo ay susulat ng panitikan sorry, katitikan ng pulong. So lahat kayo dapat sa inihanda ni ay pipirma dito. Sa pinagtibay ni, yung magtitibay o magbibigay ng pagtitibay sa ginawa ninyong, panukalang ay sorry, ng binuo ninyong katitikan ng pulong ay yung, leader ninyo, 'no? So siya yung magbibigay ng pagsang-ayon o pagpapatibay na, "O ito nga yung pinag-usapan natin. Oo, pipirmahan ko na 'to. Ito ay roster and vitamina." So, pagka napirmahan na, opisyal na itong dokumento. So diyan tayo nagtatapos, diyan nagwawakas ang katitikan ng pulong.